Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 841 hanggang 845. Kabanata 841. Naramdaman ni Elsa ang kahinahunan ng punasan ni Charlie ang kanyang mga luha. Kasabay nito, nakinig siya sa kanyang matatag na emosyonal na pag-amin kay Claire, at ang kanyang puso ay labis na nasaktan. Sinabi niya sa paos na boses, "Charlie, kung talagang mahal ka ni Claire, hinding-hindi ako gagawa ng anuman para istorbohin ka, pero alam mong nakasama mo siya dahil sa pangako ng kanyang lolo. Sa tingin mo kaya, ang iyong damdamin, pinipilit mo bang magkaroon ng kahulugan sa iyong sarili? Bakit hindi mo hayaang maging pareho ang iyong sariling buhay, at magsimula ng iyong buhay?" Pagkatapos nito, hindi niya napigilang umiyak at tinanong siya, "Sa anong kahulugan ako ay mas mababa kay Claire? Tell me, I will try to catch up with her, don't refuse so fast, give me a chance." Tumayo si Charlie at umiling, "Elsa, minsan hindi mo naiintindihan ang isip ng isang lalaki. Mabait ka sa akin noong una, tulad ng iniisip mo na mabait ako sa iyo. Dahil lang dito, enough for me to stay with her. Kung mahal niya man ako o hindi, hindi ako nagmamadali upang malaman ito. Mahaba pa ang panahon ko para umintindi, mag-explore at magbago pa ng kaunti. Katulad ng ginawa mo sa akin, kahit paulit-ulit kong sabihin sa'yo na may asawa na ako, at wala akong interes sa ibang mga babae maliban kay Claire. Huwag mo nang ituloy ang pag-amin sa akin." Sabay na intindihan ni Elsa. Sa katunayan, tinatrato ni Charlie si Claire tulad ng pagtrato niya kay Charlie. Sa sinabi nito, agad siyang natauhan. Gayunpaman, pagkatapos ng realisasyon, hindi rin siya komportable. Kung paanong ayaw isuko ni Charlie si Claire, ayaw din ni Elsa na sumuko para kay Charlie. Kaya pinunasan niya ang kanyang mga mata, tumingin kay Charlie, at sinabi ng may matigas na ulo, "Ayaw mong mag-give up kay Claire, at hindi rin ako papayag na sumuko sa iyo. Dahil kaya mong hintayin si Claire, ako naman ay maghihintay din sa iyo. Kahit gaano pa katagal ang paghihintay, hindi bale na maghintay ako magpakailanman." Napabuntong hininga si Charlie, "Bueno, dahil nakapagdesisyon ka na, igagalang ko ang iyong desisyon." Pagkatapos ng lahat, tiningnan ni Charlie ang oras at sinabi, "Gabi na, bumalik ka na sa silid at magpahinga." Bahagyang tumango si Elsa at sinabi, "Mauna ka na, gusto kong maupo dito sandali." Tumango si Charlie at umakyat sa taas. Pagkaalis ni Charlie ay umupo si Elsa sa sofa na may halong emosyon. May mga hinaing, kalungkutan, pagkahumaling, at lahat ng uri ng emosyon na pumasok sa kanyang isipan. Naramdaman ni Elsa na baka si Charlie lang, ang lalaking mamahalin niya ng buong puso sa kanyang buhay. Kung hindi siya makakasama nito, hinding-hindi siya makakatagpo ng isang lalaking nagpapa-excite sa pakiramdam niya. Hindi niya maiwasang malungkot nang maisip niyang hindi na niya makuha ang lalaking ito. Dahil ba nakatakdang mamis niya si Charlie sa buhay na ito? Hindi siya naniniwala. Naniniwala siya na hindi basta-basta aayusin ng Diyos ang isang tahimik na pagtatapos kung ipapadala niya si Charlie sa kanyang panig ng 2 beses upang hayaan siyang iligtas siya mula sa panganib. Siya ay tiyak na mag-aayos ng isang perpektong pagtatapos para sa kanya, hanggat maaari niyang manatili dito ng isang tapat na puso. Magtiyaga, pagkatapos ay magpumilit hanggang sa magtagumpay. Samantala, dahan-daang binuksan ni Charlie ang pinto ng silid, si Claire ay nakatayong mag-isa sa balkonahe ng ikalawang palapag. Ang kanyang perpektong figura ay mukhang malabo at kaakit-akit sa liwanag ng buwan, na nagpapatibok ng puso ni Charlie. Totoo na si Claire ay isang hangal at anak na babae,
ngunit ang kanyang hangal na enerhiya ang gumagawa sa kanya na ipilit na huwag siyang hiwalayan. Siya ay hangal at anak ni Elaine, ngunit tanga at tapat sa kanyang sarili. Noong nakalipas na mga taon, pagkatapos na ikasal ang dalawa, pumanaw si Mr. Wilson. Sa panahong yon, hinihikayat ng buong pamilya Wilson si Claire na hiwalayan siya. Kung tutuusin, ang dahilan kung bakit siya pinakasalan ni Claire sa simula, ay dahil sa kapalaran ng ama, at lahat ay sumalungat dito. Sa makatuwid, ang mga tao ay umaasa na maaari hiwalayan siya at pakasalan ng mayamang kabataang master ng isang malaking pamilya. Para baguhin ang kapalaran ng buong pamilya Wilson. Gayunpaman, nararamdaman niya na ang pagpapakasal sa kanya, ay nangangahulugan ng pagpapakasal sa isang manok at isang aso. Hanggat hindi niya ito hihiwalayan, hindi niya hihiwalayan ang kanyang sarili. Ito ay ang kanyang katapatan sa kanyang kasal at sa kanyang asawa. Kabanata 842. Kung hindi umasa si Claire sa matigas na katangahan na ito, nakinig sana siya sa panghihikayat ng pamilya Wilson. Sa ganoong paraan, anong uri ng kapalaran ang mayroon siya? Hindi naglakas loob na mag-isip si Charlie. Bago pakasalan si Claire, napakahirap ng kanyang buhay. Dahil hindi tumatanggap ng matatanda ang orphanage, sa kanyang 18 kaarawan, si Tita Lena ay bumili ng birthday cake gamit ang kanyang ipon na pera, ipinagdiwang ang kanyang kaarawan, at pinaalis siya ng ampunan na may luha. Sa sandaling yon, muling naging malungkot at walang magawa si Charlie sa mundong ito. Nais siyang tulungan ni Tita Lena, nais niyang ipakilala siyang magtrabaho at magbigay sa kanya ng alawan sa pamumuhay, ngunit wala siyang mukha na mahihiling. Nakahanap siya ng isang construction site na nag-iisa, at inilipat ang mga brick, buhangin, at semento sa edad na 18. Hindi siya nakapagrente ng bahay, kaya siya ay nakatira sa gawang bahay sa construction site. Kumain ng pinakamurang pagkain at paggawa ng pinakanakakapagod, pinakamabigat at pinakamaruming gawain. Isang maliit na bahagi lamang ng perang kinita niya, ang kanyang itinago para mabuhay, at ang iba ay binigay niya sa bahay ampunan. Dahil ang bahay ampunan ay marami pa ring mga kapatid, na walang magawa at malungkot tulad ng kanyang sarili. Bata pa sila at nangangailangan ng higit na pangangalaga at pagmamahal. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ang orphanage ay may limitadong pondo. Maaaring matiyak na sila ay pinakain at nakadamit, ngunit hindi nito magagarantiya na sila ay kumakain ng maayos at maayos ang pagsusuot. Kaya naman, siya nagsisikap na ibigay ang perang naipon niya sa kanyang mga nakababatang kapatid, upang mapabuti ang kanilang buhay, at kahit na bumili sila ng mga aklat-aralin para sa kanilang pag-aaral. Sa ika-4 na taon ng pagtatrabaho sa construction site, ang kanyang construction team ay nagtatrabaho sa pamilyang Wilson, at nagsimulang magtrabaho sa isang proyekto para sa pamilya Wilson. Noong panahong iyon, maaaring sabihin ni Lolo Wilson, na dumating upang suriin ang lugar ng konstruksyon, sa isang sulyap na si Charlie, at ang kanyang lolo ay halos magkapareho noong sila ay bata pa. At ang dahilan kung bakit nakilala ni Lolo Wilson ang lolo ni Charlie, ay dahil ang pamilya Wilson ay lingkod ng pamilya Wade 100 taon na ang nakalilipas. Mula sa henerasyon ng kanyang lolo, tumakas si Elder Wilson hanggang sa East Cliff. Nang malapit na siyang mamatay sa gutom, kinuha sila ng pamilya Wade. Upang mabayaran ang kanilang pabor, kusang loob nilang ibinenta ang kanilang sarili sa pamilya Wade, at nagsimula ng mga pangmatagalang trabaho. Sa oras na iyon, ang pamilya Wade ay isa na sa pinakamalaking pamilya sa East Cliff, at ang ulo ng pamilya ay mabait at nakikiramay sa mga alipin. Nagpapahintulot sa kanila na magpakasal, na nagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng mga anak, upang sila ay manirahan at makapagtrabaho sa pamilyang Wade. Ang ama ni Elder Wilson ay isinilang at lumaki sa pamilya Wade. Kalaunan, naging adulto na ang ama ni Elder Wilson, at kusang loob niyang ibinenta ang kanyang sarili sa pamilya Wade at patuloy na nagtatrabaho para sa kanila. Kalaunan, isinilang din si Elder Wilson sa pamilya Wade. Sa makatuwid, noong bata pa siya at binata,
lumaki siya sa pamilyang Wade at nagtrabaho rin bilang isang lingkod sa pamilya. Ang Old Master ng pamilya Wade ay halos kasing edad ng Old Master na si Wilson. At ang dalawa ay lumaki ng magkasama. Siyempre, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa katayuan, kaya kilala siya ng Old Master Wilson, ngunit hindi niya kilala ang Old Master Wilson. Pagkatapos ng digmaan, naghanda rin ang pamilya Wade na umalis upang maiwasan ang digmaan, ngunit hindi nila magawang kumuha ng napakaraming kasambahay, kaya binigyan nila ang karamihan sa mga kasambahay ng settlement allowance at pinaalis sila. Sa oras na yun bumalik si Elder Wilson sa kanyang bayan kasama ang pamilya Wade settlement allowance. Kaya naman, nang makita niya si Charlie, lubos siyang naniwala na dapat ay isang inapo siya ng pamilya Wade. Sa makatuwid, pagkatapos ng kanyang paulit-ulit na pagtatanong, inihayag ni Charlie ang kanyang karanasan sa buhay. Sa oras na yon, diretsyong lumuhad si Lolo Wilson sa lupa at yumuko kay Charlie, na nagpapasalamat sa pamilya Wade sa kanilang kabaitan sa pamilya Wilson. Pagkatapos ay ibinalik siya ni Mr. Wilson sa pamilyang Wilson, at iginiit na pakasalan ang kanyang panganay na apo na si Claire. Noong panahong yon, hindi alam ng Old Master Wilson na si Charlie, ang batang dragon na lumipad sa langit. Ngunit nadama niya na ang mga inapo ng pamilya Wade ay hindi dapat gugulin ang kanilang buhay sa lugar ng pagtatayo. Bilang mga tagapaglingkod ng pamilya Wade para sa mga henerasyon, ang pamilya Wilson ay may responsibilidad at obligasyong pangalagaan itong si Charlie, na naninirahan at nagbibigay ng isang matatag na tahanan. Kabanata 843. Sa pagbabalik tanaw sa nakaraan, puno ng emosyon si Charlie. Dalawa lang ang tao sa pamilya Wilson na talagang maganda ang pakikitungo sa kanya. Ang isa ay si Mr. Wilson, na pumanaw na, at ang isa ay ang kanyang asawang, si Claire. Ngayon, pumanaw na rin si Mr. Wilson, at talagang hindi maganda ang buong pamilya Wilson sa kanya, at si Claire na lang ang natitira. Nang makita si Claire na nakatayo sa balkonahe na may malungkot na mukha sa oras na ito, dahan-daang lumakad si Charlie. Pumunta sa balkonahe at sinabi sa kanya, "Claire, hindi mo kailangang mag-alala. Siguradong babalik si nanay ng ligtas." Napagtanto ni Claire na pumasok siya. Lumingon siya sa likod at inis na sinabi, "Hindi ka talaga nagmamalasakit sa kanya, kaya syempre hindi mo iniisip na may gagawin siya. Kahit na may something siya, hindi ka talaga nalungkot." Alam ni Charlie na galit pa rin ito sa kanya, kaya napabuntong hininga siya, lumapit sa kanya, at nagsabi, "Honey, alam kong nag-aalala ka na magdusa si nanay at malagay pa sa panganib sa labas. Ngunit hindi mo akalain na ang kanyang pagkatao. Kung siya ay maaaring magdusa ng kaunti, ito ay mabuti para sa kanya." Sinabi ni Claire, "Naintindihan ko ang ibig mong sabihin, ngunit ang susi ay ang pagkawala ay dapat nasa loob ng nakokontrol na kategorya. Kung ito ay umabot sa personal na panganib, ang lahat ay hindi makontrol." Tumango si Charlie at sinabi, "Magpahinga muna tayo, at magpapatuloy tayo sa paghahanap bukas ng umaga, okay?" Saglit na nag-alinlangan si Claire, at bahagyang tumango. "Matulog ka muna, at pupunta ako sa istasyon ng pulisya upang magtanong tungkol sa pag-unlad bukas. Sabi nila kung walang matagpuan bukas, ipapadala nila ang nawawalang impormasyon sa Blue Sky Rescue Team, at hilingin sa kanila na tumulong." Okay, dali-dali siyang sinusuyo ni Charlie at sinabi, "Pwede ang Blue Sky Rescue Team magpakilos ng isang malakas na puwersang panlipunan. Hindi dapat maging problema ang paghahanap ng taong lalabas. Sana," sabi ni Claire, tumalikod at naglakad pabalik sa kwarto. Nagmamadaling sumunod si Charlie sa likuran niya, medyo nasa sabik. Kung tutuusin, ngayong gabi ay isang magandang araw para sa kanya para ma-promote, at sa wakas ay makakasama na niya ang asawa sa kama. Kahit na maging maayos, makakabawi siya para sa hindi natapos na silid ng kasal kasama niya. Dahil doon, nagmamadaling sumunod si Charlie sa kwarto at diretsyo na sana na yakapin si Claire. Bilang resulta, nakita niyang hindi pumunta si Claire sa bedside, at dumiretso sa closet para kumuha ng set ng bedding, at tumingin kay Charlie na galit na galit.
Sinabi niya, narito, matutulog ka pa rin sa lupa ngayong gabi. Ang tanong ni Charlie. Magandang asawa, hindi mo ba sinabi na pwede na ako matulog sa kama? Mahigit 3 taon na akong na-stuck sa level na ito, kaya ako ay dapat ma-promote. Si Claire ay nahihiya at nagalit, at tinapakan ang kanyang mga paa at sinabi, iyon ang sinabi ko dati. Ngayon ang sitwasyon ay nagbago, kaya ang pag-upgrade ay tatagal ng kaunti. Malungkot na tanong ni Charlie, gaano katagal ito maantala? Galit na sinabi ni Claire, dahan-dahan hanggang sa umuwi si nanay. Natigilan si Charlie at agad na bumagsak ang kanyang ekspresyon. Sa pag-iisip pa lang, nakahiga na si Claire sa kama at galit na sinabi. Hindi kita pinayagang makatakas. Kung hindi, ihahatid kita sa kwarto sa unang palapag. Walang pagpipilian si Charlie kundi ang galit na sabihin. Okay, honey, hindi pa ako mag-upgrade at magsasalita tungkol dito hanggang sa bumalik si nanay. Ngayong gabi, medyo nanlumo si Charlie. At the same time, mas lalo siyang nainis kay Elaine. Ang biyenang ito, kung hindi niya inutang ang kanyang kamay para nakawin ang kanyang premium card. Ang mga bagay ay hindi sana nangyayari ngayon. Kung tapat siya, siguradong sa malaking kwarto sa itaas siya natutulog ngayon, at sila ni Claire ay matutulog sa iisang kama. May utang pa yata itong babaeng ito sa pagpapaayos. Kapag nagbabalik tanaw ako, kailangan kong kumustahin si Isaac at magpadala ng ilang tao para turuan siya ng aral. Kahit papaano ay hayaan siyang matuto ng leksyon, at huwag maglakas loob na magnakaw ng mga bagay ng ibang tao at magnakaw ng bank card ng ibang tao, upang mag-withdraw ng pera mula sa bangko sa hinaharap. Kabanata 844. Sa matinding kaibahan kay Charlie, si Jacob sa itaas. Hindi nakatulog si Jacob nang siya ay nasa sabik ngayong gabi. Naalala niya ang kanyang nakaraan kasama si Mei Ching ng ilang beses sa kanyang isipan, nag-iisip pabalik-balik, at ang buong tao ay lubusang nalubog dito. Habang iniisip niya si Mei Ching, mas inaabangan niyang makita siyang muli. Kinaumagahan, si Jacob, na hindi nakatulog buong gabi ay medyo masigla, at ang masayang buong katawan niya ay sarado hanggang tenga. Siya ay bumangon ng maaga upang maghugas, at nag-ahit ng kanyang balbas nang hindi nag-iiwan ng isang pinagapasan. Pagkatapos ay sinukli niyang mabuti ang kanyang kulay abong buhok, nag-spray ng styling spray, at saka pinihit ang kahon. Sa labas ng high-end suit, siya ay nag-aatubili na magsuot. Espesyal na ginawa ang suit na ito sa Hong Kong, noong nasa kasagsagan ng pamilya Wilson. Noong panahong yon, siya rin ang pangalawang anak ng pamilyang Wilson. Ang matandang guro ay hindi nag-aalangang ibigay ang kanyang baon. Kaya ang dami niyang mukha kapag lumalabas siya araw-araw. Sa kasamaang palad, hindi maganda ang buhay ni Jacob nitong mga taon, kaya hindi siya pinalad. Itong suit pa rin ay nagkasya ng maayos. Pagkatapos magpalit ng damit, tiningnan ni Jacob ang sarili sa salamin, na nagpapakita ng kasiyahan, ngumiti noong siya ay 10 taong mas bata. Kung paanong nakakapanibago ang mga tinatawag na masasayang pangyayari, simple lang ang ngiti sa mukha ni Jacob na hindi mapigilan. Naniniwala siya na hindi mabibigo si Mei Ching kapag nakita siya nito ngayon. Sa pag-iisip nito, tuwang-tuwa siya na hindi na siya makapaghintay na magmadali na pumunta sa paliparan, upang makitang muli si Mei Ching. Gayunpaman, lalapag ang eroplano na sinakyan ni Mei Ching pagkalipas ng 10:00, medyo maaga pa para pumunta. Bumaba at pumunta sa restaurant. Sa restaurant, nakaupo sa mesa sina Claire at Elsa at umiinom ng gatas. Nanatili pa rin si Charlie at abala sa kusina sa pritong itlog at bacon. Si Elsa ang unang nakakita kay Jacob at siya ay nagulat at nagsabi, "Wow, napakabata ng damit ni Uncle ngayon ah." Talaga, bahagyang napangiti si Jacob at nagtanong, "Okay lang ba?" Nag-thumbs up si Elsa. "Ang galing." Umangat ang ulo ni Claire sa oras na ito at nakitang suot talaga ng kanyang ama, ang kanyang paboritong suit. Nagulat siya at nagtanong, "Dad, ano ang ginagawa mo sa damit na ito?" Nagmamadaling sinabi ni Jacob, "May gagawin ako ngayon.
Isang matandang kaibigan ang nagmula sa ibang bansa at gustong makipagkita sa akin para kumain. Pagkatapos noon, muling sinabi ni Jacob, "By the way, si Charlie ang kasama ko sa tanghali. Huwag kang umuwi para sa dinner, order ka na lang ng meal sa company." "Dad," sinabi ni Claire na medyo hindi nasisiyahan. "Nawawala pa rin si nanay. Inaasahan pa rin kita at Charlie, na sumama sa akin ngayon para hanapin siya. Bakit ka pa nagpapa-appointment kasama ang mga dati mong kaklase para sa hapunan?" Sabi ni Jacob, "Tapos kapag nandito sila, hindi ko maiwasang magkita, di ba?" Galit na sabi ni Claire, "Pero nawawala ang nanay ko. Hindi ba dapat mag-alala ka muna sa kanya? Sa pagkakataong ito, nasa mood ka pa ring pumunta sa isang appointment. Hindi ba mag-asawa kayo ni nanay?" Tumango si Jacob at sinabing, "It's a couple." Pagkatapos nito, nagdagdag siya ng isa pang pangungusap. Ngunit hiwalay na kami. Galit na hindi nakapagsalita si Claire. Napaka-pormal ng pananamit ni Jacob sa oras na ito. At maging ang kanyang hairstyle ay sadyang inayos. Dapat ay may pakikipagkita sa isang babaeng kaklase. At saka, sabi ni Dad, bumalik daw yung kabilang party galing abroad, at yun nga siguro ang unang pag-ibig na sinabi ng kanyang ina. Nakaramdam siya ng galit nang maisip niyang wala pa rin ang kanyang ina, ngunit ang kanyang ama ay nagbihis at kakain kasama ang kanyang unang pag-ibig. Seryosong sinabi ni Jacob sa oras na ito, "Mahahanap ang iyong ina anumang oras, ngunit gumawa ako ng appointment sa isang tao para sa hapunan. Hindi ko gagawing masira ang appointment. Ipagpatuloy ko ang paghahanap pagkatapos ng hapunan. Hahanapin ko siya kasama si Charlie." Sinabi ni Claire, "Mag-isa ka, sasamahan ako ni Charlie." "Paano ko magagawa yon?" Nagmamadaling sinabi ni Jacob, "Hindi ko kayang sumama ng mag-isa kasama ang anak ko. Ito ay hindi na angkop. Hayaan mong pumunta si Charlie sa iyong ina, at sumama ka sa akin." Kabanata 845. Nang mabalitaan niyang pinakiusapan siya ng kanyang ama na makipagkita sa kanyang unang pag-ibig, halos tumanggi si Claire nang walang pag-aalinlangan. "Hindi ako pupunta." Binuksan ni Jacob ang kanyang kamay. "Kung gayon, huwag mong pigilan si Charlie sa pagsunod sa akin, gayunpaman, siya ay dapat sumama sa akin." "Ikaw?" Galit na galit si Claire at nagtanong. "Mas mahalaga na kumain kasama ang iyong matandang mga kaklase. Ang paghahanap kay nanay ay mas mahalaga." "Dad, hindi mo ba alam na malinaw?" Sinabi ni Jacob, maliwanag, "Siyempre mas mahalaga na kumain kasama ang mga matatandang kaklase." "Ikaw?" Bagamat si Claire ay palaging may magandang ugali, siya ay talagang sasabog sa pagkakataong ito. Walang pakialam na sinabi ni Jacob sa oras na ito, "Claire, kailangan mong maunawaan ang isang bagay, ang mundong ito ay hindi umiikot sa iyong ina. May 4 na tao sa pamilyang ito. Ang iyong ina at mayroon akong sariling pangangailangan. Maaari kang umikot sa iyong ina, ngunit hindi mo ako mapipilit o pilitin si Charlie na umikot sa kanya. Wala tayong mabubuhay. Wala kaming anumang pangangailangan ng ating sarili." Sa pagsasalita tungkol dito, nagpatuloy si Jacob na may kaunting pananabik. "Hindi mo mahahanap ang iyong ina sa loob ng isang araw, hindi ko magawa ang iba pang mga bagay sa isang araw, kaya maaari lang akong lumabas para hanapin siya. Kung gayon hindi niya mahanap ito pabalik magpakailanman, pagkatapos ay hindi ko kailangang umupo sa tabi. Hahanapin ko mamatay siya sa ikalawang kalahati ng buhay ko. Kung ito ang kaso, mas gugustuhin kong tumakas mula sa bahay. Bakit ko gagawin ito?" Hindi nakaimik si Claire. Kahit alam niyang hindi totoo ang sinasabi ng kanyang ama, kailangan pa rin niyang aminin na may ilang katotohanan sa pahayag na ito. Si Dad ay pinigilan ni nanay sa loob ng maraming taon, at ngayon ay ang kanyang ina ay biglang nawala. Para sa kanya, dapat ito ay isang uri ng kaluwagan, ngunit isang uri din ng pagpapalaya. "Gusto mong makiparty sa mga kaklase, wala akong tutol. Ngunit pagkatapos ng pagpupulong, kailangan mong tulungan akong hanapin si nanay." "Sige, sige." Paulit-ulit na sumang-ayon si Jacob at nakangiting sinabi, "Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat sa oras na iyon."
Lumabas si Charlie na may dalang pritong itlog at bacon. Nakita niyang nakabihis na si Jacob at pumasok na sorpresa. "Oh, Dad, ang gwapo mo ngayon." Masayang ngumiti si Jacob at sinabi, "Paano, masasabi mo ba?" Tumango si Charlie at nakangiting sinabi, "Napakaganda nito." Hinaplos ni Claire ang kanyang mga templo at sinabi kay Charlie, "Samahan mo si Dad na makita ang kanyang matandang mga kaklase sa tanghali." Pagkatapos kumain, mabilis kang pupunta sa isang lugar tulad ng Mahjong Hall para hanapin si Nanay. Agad namang pumayag si Charlie at sinabing, "Sige honey, sasama ako kay Dad." Kasabay nito, sinimulan din ang almusal sa detention center. Si Elaine ay natulog sa banyo magdamag. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Siya ay nagugutom at halos himatayin. Inaasahan niyang makakain siya ng almusal para magdagdag ng kung ano. Kung hindi, siya ay talagang magugutom at mahihimatay. Ang dalawang tao na kumuha ng pagkain ay mabilis na nagbalik ng isang plastic na basket. Nagpunta ang lahat upang kumuha ng pagkain. Hindi naglakas loob si Elaine na kunin ito ng diretso. Sa halip, lumapit siya kay Gina Jones at malungkot na nagtanong, "Sister Jones, pwede ba akong kumain? Hindi pa ako nakakain ng ilang araw na ang nakalipas." Nakasimangot si Gina Jones habang umiinom ng lugaw at steamed buns. At tinanong siya, "Ano, may kinalaman ba sa akin kung kakain ka o hindi? Hindi ba kita pinapakain?" Mapait na sinabi ni Elaine. "Natatakot akong saktan mo ulit ako pagkatapos kong kumain." Ngumiti si Gina Jones at sinabi, "Mabuti na alam mo ito. Kung gusto mong kumain, pwede kang kumain kahit anong gusto mo. Kung busog ka, baka mabugbog ka."